O kung sakaling makakuha siya ng mga shot sa mga mangyayari. At iyon, good luck sa akin mamaya. At ayun nga, kinakabahan ako. Pagkatapos umaray ko. O kung sakaling makakuha siya ng mga shot sa mga mangyayari. At iyon, good luck sa akin mamaya. Operation na ng ectopic. Then ikuwento ko sa inyo mamaya kung makakasurvive ako. Ikukwento ko sa inyo sa mga video ko na kung ano yung feeling ng pagkayari ko doon sa ectopic operation at yung mga nangyari at mga gagawin pa na pwede kong ma-share dito sa video na ito para magkaroon kayo ng idea at ma-remind kayo na maaga pa lang talaga dapat malaman nyo na agad na ectopic yung situation ninyo sa inyong pagbubuntis. Kasi sobrang halaga niya kasi hindi lang si baby ang delikado kasi halos wala na talaga si baby kung tutuusin. Ang magdedelikado na kasi doon yung buhay ni mami. Kaya dapat mas maagap na sana malaman na ni mami na mahalaga yung kanyang sitwasyon. Kaya dapat emergency na talaga pag dinala na siya sa hospital. Kasi merong mga talagang hinihimatay daw. Sabi lang nila hinihimatay at binibleeding na nga yung pinaka-organ ng katawan. Doon, see you to hospital. Ito yung simula. Sila yung mga kasama ko, yung mga kapatid ko. Maaga kaming bumiyahe papunta sa ospital dahil sobrang init ng panahon ngayon. Pagdating namin doon, nagkula din ako sa doktor kasi sabi maaga. Pero na bago yung schedule, naging 1 PM yung schedule ko. Sa ospital, nagpalista na rin kami. Yung bunso kong kapatid yung tumulong sa akin sa pag-asikaso habang kinukuha namin yung mga detalye. Ang kwento ng ectopic pregnancy, sa video na ito, ikukwento ko sa inyo kung paano namin naharapin yung realization at natutunan ko bilang babae at bilang pagiging ina na sana makapulot din ng aral sa mga bawat makakapanood nito.